Magandang araw mga kakalikot. For today's video, itatap overhaul natin tong Click 125 version 2. Papalitan na rin natin ng mga parts na hindi pa napalitan mula nung nabili ng customer. So yan mga kakalikot, kung makikita nyo yung unit natin, binaklas ko na yung mga ibang parts niya para maka-access tayo dito. So kakalasin na muna natin yung mga dapat natin kalasin bago natin itap overhaul yung unit. Yun nga lang, meron ako napansin pa dito sa motor ni Sir. Yung wiring niya dito sa VS sensor or velocity speed sensor. So, paputol na. So, isasama na lang din natin to sa repair natin. Ayusin din natin to. Simulan na muna natin mga kakalikot magbaklas. So, yan. Mabaklasin ko muna tong ignition coil. Ang gamit kong tool dyan is yung ratchet. Ang bala niya is number 10. Medyo mahirap lang tong kalasin mga kalikot kasi makikita nyo parang putik na may konting motor eh. Kaya medyo matigas tanggalin. Gamitan ko na lang muna ng extension. Yan, naglagay ako ng extension sa ratchet para madukot natin yung bolt number 10. Kasi siya ubra pag maiksi yung bala. Ang sunod natin tanggalin yung pinaka-clip niya. Kasi nakakonekto yan, no? Sensor, oxygen sensor yan. So kinalas ko. Sinunod ko naman ito. Spark plug. Binaklas ko muna yung spark plug. Next naman natin tanggalin itong cover head cylinder. So same pa rin. Ratchet and number 10 na bala. So kinakamay-kamay ko na lang yan para mas mabilis. Ito naman, medyo inaharap ko lang sa camera. Yan yung cylinder gasket cover. Tanggalin natin. Sunod natin dyan, ito, yung bolt nya. So, number 12 na bolt. Yung kung napapansin nyo dito sa may right side, kinakalas ko yung CVT cover. Kasi bago natin to i-kalasin, make sure naka TDC or top dead center bago baklasin. Ayan, tina-timing pa natin. Kung na-timing na, ayan, iharap muna sa camera to. Kung na-timing na, kung sureable na timing, tsaka nyo kalasin. Back range number 14. Kasi hindi umuobra, matigas. Gamitan natin ng impact range. Portable impact range. Ayan, ang bala natin is number 14. Para makalas natin. Matigas siya eh. Medyo pitikin natin. Then, tsaka natin gamitan ulit ng back range. Ayun, suwabe. Ikot siya. Yan, mano-mano lang. Kamay-kamay na natin to. Next nating galasin ay ang water pump AC. Hindi umubra yung T-wrench nating number 8. So ito gamitan natin ratchet. Yan, number 8 ratchet.
para makalas natin yan. So naluwagan na natin yung mga bolts nya. Yan, pwede nating kamay na lang, ikutin na lang natin para mabilis. Ito number 10, sakit naman. Sa gilid din. Ang kamay na lang din ulit natin para mabilis natin makalas to. Ito makakalikot pag tatanggalin yung water pump AC. Yan, medyo sisikwitin nyo sa gilid. Dahan-dahanin nyo lang. Baka mabaak. Pero make sure nyo na dahan-dahanin. Kasi ang magkamali, ganoon na mangyayari, masira yan. So unti-unti nyo lang yan. Unti-unti. Tapos sa ilalim yan, sa may hose nyan, meron lock. Gamitan na lang natin ng flies or long nose para makalas natin yung lock nyan. Kapag nakalas na yung water pump hose, pwede nating inex ng kalasin yung cylinder head. Pero bago pala matanggal yung cylinder head, meron pa palang timing chain to. So sa timing chain, gagamit tayo ng Allen wrench para makalas natin yung sprocket cam. Hindi kasi basta matatanggal yan at hindi natin tinatanggal yung bolt nyan. Allen wrench yung kailangan natin. Ayan, gamitan lang ng flat screw. So kung hindi pa rin nakakalas yung water pump AC, dahan-dahan lang. Ayan, gamitan nyo na lang ng plastic mallet. Huwag nyo lang pupersahin kasi mahirap kasi yan. Pag napuwersa yan, nabasag. Meron kasi mga gumagawa na minsan talaga ipinipuwersa. Na dapat dahan-dahan lang, smooth lang yung tanggal. Minsan pupuwersa. Minsan pag tinamaan ng malakas yan, sigurado mabasag. So ingatan nyo pag magkakalas kayo nyan. So next natin ito. Ito yung bolt nya. Bolt yan dyan sa cylinder head. Ang gamitan nyo ng ratchet. And yung bala nyan is number 10. Kapag natanggal na yung bolt nya, pwede nyo nang makalas yung cylinder head assembly nyan. Yan, medyo natenga natin to na video lang. So naghahanap pa kasi ako ng mga tools dyan para pagkalas natin. Kaya medyo mahaba yung naging video natin dito. Hinahanap ko pa yung mga pangkalas. Yan, balikan ulit natin. Yan, kinakalas ko na tong cylinder head eh. Parang may kailangan lang tayong tanggalin pa dito. Yun na nga, yung kailangan natin tanggalin. Yung sinabi ko kanina, yung sa Allen, kailangan natin Allen wrench para dyan sa sprocket cam. Ayan o. Yan ang kailangan ninyo munang makalas bago nyo matanggal yung cylinder head assembly. Kinamay na lang ulit natin para mabilis patanggal yung Allen bolt. Kapag nakalas nyo na yung Allen bolt na sinasabi ko, matatanggal na yan yung sprocket cam. Pwede nyo nang makalas yan yung cylinder head assembly. Dito sa process natin, pagbaklas ng sprocket cam, hindi yung timing chain. Ang pagbalik niyan, yun, medyo ano nga lang ang pagbalik. Kailangan mai-timing nyo nung maayos yan. Saka yung paglusot, guys, medyo gagamitan nyo ng technique nyo talaga yan bago nyo may kabit din. So ano lang yun, yun yung proseso ng pagkabit naman. So balikan natin ito. Ayan, nakalas na natin yung cylinder head. Ayan, nakabungad na ngayon yan yung piston.
makikita mo yung piston, puro carbon. Unti-unti natin hugutin yung block niya. So yun, no? At puro carbon na siya. Ayan mga kakalikot, nabaklas na natin ng cylinder block. So yan, kakalasin na lang natin yan. Papalitan natin ng piston ring set, chain. 3 hours later. So ayan mga kakalikot, naikabit na natin yung bagong piston at set ng piston rings. So ito yung bago niyang cylinder block. So ito yung ikakabit natin dito. So naikabit na natin yung block niya. Yung lahat ng kailangan natin palitan, naikabit na natin. So hindi ko na isinama sa video yung pagkabit. After nito, subukan na natin yung unit. So yan mga kakalikot, tapos na natin buuhin yung ating Honda Click V2. Ayan, tinap overhaul natin. So naikabit na natin. Nabuo na. So i-start na lang natin. Alright.